dear beloved, Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga mga kababayan. Oo, hindi ko ba lubos maisip kung bakit tayong mga nagtatanggol lang naman o nagpapaliwanag sa mga alam nating tama, 'di ba mga kababayan? Oo, pero ngayon mga kababayan, kami, oo, akala ko nung una, ako lang mga kababayan ang nakakatanggap ng pagbabanta. Kasi ako mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hindi ko pinapansin yang mga yan. Hindi ko pinapansin. Sanay na sanay tayo dyan. Nung araw nga umaga, tanghali, gabi. Daming pagbabanta sa atin. Oh, ngayon mga kababayan, ano? Pati sila Coach Jared, ha? Pati si Chris Ulo at iba pa mga kababayan, abay pinagbabantaan na rin. 'Di ba? Mga kababayan? So ngayon, eto lang 'yan. Ito ba'y nagpapakita na ng kanilang karuwagan o talagang nasasaktan na sila sa katotohanan na binabalita nating mga nating mga naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyernong kanyang pinapatakbo ngayon, mga kababayan. Nakita nyo, hindi lang ho ako nung una hindi lang naman ako Pero yung makakatanggap na ho tayo ng mga mensahe, sa FB, minumura ka at kung ano-ano yung sinasabi na mag-iingat, ganyan, malapit ka na, mga ganon, mga kababayan. Aba, inang-ina mga kababayan. Talagang desperado na sila kung ganon. 'Di ba mga kababayan? Ako hindi ko naman talaga papansinin 'to. Pero dahil nga dito sa mga kaibigan natin, yung si Chris Ulo, abay talaga naman pinupuntahan pa na sa bahay 'yan. Kita nyo, mga kababayan, hindi na biro-biro yung mga kanilang mga kinikilos. 'Di ba? Hindi pa ba sila masaya ng labanan lang ng prinsipyo at pananaw, mga kababayan? 'Di ba? Nasa kanila naman na yung mga gurami, 'di ba? Nasa kanila namang panig yung mga guraming mga vlogger. Yung bang hindi pa tayo sinisilang, mga vlogger na yung mga yan? Anong kinakatakot nila sa mga newbie na katulad natin, mga kababayan? 'Di ba mga kababayan? Alam naman natin matatagal na yan. Nagsama-sama yung mga yung mga gurami doon ng mga vlogger nila. Sama mo pa yung mga bagong mga amuyong nila. Bakit parang ito ba'y pagtanggap na hindi kaya ng mga gurami nila? Ibig ko sabihin mga kababayan, sa gurami, mga gurang na sa social media. Hindi ba mga kababayan? Mga gurang na yan sa social media. Bakit parang parang ito ba pag-amin nyo na talagang itong mga bagong mga vlogger na tulad namin threat sa inyo? Threat saan? Banta saan? Banta sa mga fake news ninyo? Di ba mga kababayan? Naapekto na pati mga hindi na kaya. Hindi na kaya nila yung mga sumusuportang vlogger sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakakahiya, di ba? Alam nyo, sa sobrang desperado nila, kung ano-ano na naiisip nila, biruin mo pati mga vlogger, tatakutin na. Kasi, kanina mga kababayan, kanina nakita ko sa GC, may GC kaming yung iba lang, ilan lang kami doon. Yun na nga, may pagbabanta na mga kababayan. Akala mo na may matatakot kami sa mga ganyan. Diba? Alam nyo, tayo mga Pilipino, basta alam nating nasa katotohanan tayo, wala tayong dapat ikatakot mga kababayan. Di ba?
Wala tayong dapat ikatakot. At alam naman natin yung kapasidad nila. Di ba? Alam natin yung kapasidad nila. Bakit? Yan naman talaga yung kanilang yung kanilang ginagawa. Manakot at pumatay kapag nagiging sagabal o nagiging hahara-hara ka na sa kanilang mga plano. No? Mga kababayan. Yan po yung mahirap eh. Pag hindi mo na kaya yung labanan o dili kaya itong mga ito ay nakakasagabal na para sa kanilang mga plano, ay wala na. Gagawa na ng sabi nga ni Robin gawin na natin ang radikal na paraan. So mga kababayan, itong kanilang kaparaanan na ito, radikal na to. Radikal na to mga kababayan. Hindi na makatao. Oo, at hindi na rin makatarungan. 'Di ba? Sa bagay, wala naman silang pakialam sa katarungan. Ang mahalaga sa kanila, yung kanilang interes. Ang mahalaga sa kanila, makuha nila yung kanilang gusto. Tama, mali. So mga kababayan, pinag-uusapan namin kanina kung ito ba'y kailangan nating patulan at kailangan ba nating sabihin sa mga tao. Abay, di ba? Sa akin naman, mas maganda namang sinasabi. Di ba? At least, hindi na kayo magugulat kung minsan, sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, abay, hindi na tayo nagbablog. Di ba mga kababayan? At least siguro magiging masaya tayo na lumaban tayo sa tama. Pumanig tayo sa makatwiran. Di ba? Mawala man tayo, at least alam natin na hindi tayo malilimot ng tao dahil lumaban tayo para sa tama. Kami lang naman ay lumalaban sa katwiran dahil mahal natin yung ating bayan at yung ating kapwa Pilipino. Kahapon nga may kausap ako mga kababayan Tinatanong kung may bayad ba? Ang alin, sabi ko. Ang alin? Ang pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Ay nagkakamali kayo. Wala hong bayad ang pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Uulitin ko, alam ng mga nandoon sa kabila na talagang walang bayad. Bakit? Ulitin ko ulit. Hindi na kailangan ni Pangulong Bongbong Marcos na magbayad dahil nandoon na nakaupo, naluklok na. Para saan para magbayad? Para saan at magbayad? Para anong benepisyo niya? Di ba mga kababayan? Isipin nyo maigi. Ulitin ko, ang nagbabayad, yung naghahangad ng benepisyo, yung naghahangad ng mayroong babalik o kapalit. Diba? Ganun po yun. Hindi yung magbabayad ako. Para saan? Para ganun lang yon. Dahil masama lang loob ko sa isang tao o isang grupo. Diba? Hindi, galing din naman kay Banat Bayan. Di ba mga kababayan? Huwag ganon. Lumabang kayo ng parehas. Di ba? Labang kayo ng parehas. Hindi yung mga vlogger ng ano bang problema nyo sa amin? Kami nga taga-sagot lang Hindi nga kami gumagawa ng propaganda Alam nyo yan mga kababayan. Tayo rito, lagi lang sumasagot sa kanilang mga pahayag na alam natin na paninira sa ating bayan, sa ating gobyerno, at higit sa lahat kay Pangulong Bongbong Marcos na Pangulo natin na dapat na nirerespeto. Yun lang naman mga kababayan Mahirap bang unawain at intindihin na dapat ang leader natin na naluklok, ibinoto ng mayoryang Pilipino ay dapat na irespeto? Hindi ba nila kayang gawin yon? Yun lang naman po mga kababayan Di ba? Yun lang yung pinaglalaban namin dito. Abay, hintayin nyo yung panahon ninyo. Sabi nga ni Erap weather lang yan. Hindi nyo ba maintindihan yung weather lang?
hintayin ninyo yung panahon ninyo. Panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Hindi ho yan ng agaw ng pwesto. Dumaan sa halalan, dumaan sa pagboboto at desisyon ng taong bayan. Ang pagluklok kay Pangulong Bongbong Marcos, bakit parang gigil na gigil kayo na agawin itong posisyon na ito? Diba? Hindi ba't kailangan, alam nyo mga kababayan, hindi ba't dapat inyong tinutulungan dahil ito naman ay para sa ating bayan? Our beloved Boss Mike Cervera.